Mga boss, kung sira ng timer ng washing machine ninyo katulad ng gagawin ko dito, pwede na kayong makabili dito. May 3 wires nito tsaka 6 wires. Itong kakabit ko ngayon, 3 wires ang dating nakalagay dito pero wala akong nabiling 3 wires. Kaya ang gagamitin ko ay itong 6 wires. Babaguhin lang natin ng konti yung connections nito. Katulad nito, 3 wires ito, isa sa linya tsaka doon sa dalawang wire para sa capacitor. Ito ngayon, 6 na wires siya. Ito ang isang linya para sa linya ng papunta ng kuryente, itong isa. Tapos itong yellow, tsaka itong red, yan, para sa papunta ng capacitor. Ito ay para sa connections ng forward at reverse na pag-ikot ng ating induction motor, ng ating wash motor. Ito. Tapos itong brown naman, i-connect lang siya natin dito sa isang linya na naka-connect para dito sa brown. Ito yung pinakang switch niya. Yan, ito yung pinakang switch niya. So kakabit natin itong yellow tsaka itong red dito sa capacitor. Yan, tig-isa lang yan. Yan o. Tig-isa sa yellow tsaka yung red. Yan. Papunta yan dito sa ating induction motor, itong ating wash motor. Itong kulay blue, ito yung common wire. So papunta ito lang linya ng kuryente. Nilagyan ito ng fuse. Nilagyan ito ng fuse para may added protection ng ating motor o ating washing machine. So ito papunta ng linya ng kuryente ito. Tsaka itong isang ito. Yan, ito. Testing natin. Ayan boss, testing natin. Yan, nakita nyo boss, gumagana na yung ating timer. So lagyan natin sa power, saksak natin. Ito. Yan, nakita nyo, gumagana na siya. So nakita niyo po, gumagana na. Yan. Nag-reverse na siya, tsaka may forward na rin siya. So palit-palit lang po yan every time na papalit dun sa ating gear ng ating timer. Papalit-palit lang yung ang ating ikot, reverse tsaka forward. Mga boss, kung gusto niyo bumili ng timer para sa washing, check nyo lang po sa aking TikTok product showcase at click nyo po ang yellow basket.